Yourselves. Huwag kayong gumamit ng agimat. Ituro yung katotohanan. At hindi ako makipag-away. Padadalahan pa kita ng mga sacramentals, kapatid. So, hihingi lang ako ng address sa'yo. Ibibigay ko po ito sa inyo. I-bless ko muna itong Holy and Exorcise Salt, Holy and Exorcise Oil, Holy and Exorcise Cross, Holy and Exorcise medals. At itong St. Michael. Yourselves. Huwag kayong gumamit ng agimat. Ituro yung Yan, napansin nyo ba, ito ang nauna nating sinagot. Yung albularyo na nagwawala. Sa galit niya at minumura niya si Father Darwin. Kaya nga, ang tanong natin, nasa katinuan pa ba ito? Oh? At parang gusto niyang ipalitaw na habang nagpahayag si Father Darwin, ay may diferensya daw sa utak. Pero panalangin natin itong mga ore ng miyembro sa kultong ito. Ipanalangin din natin, naglandfall na ngayon ang bagyo, mga kapatid, at ibang bahagi sa Cebu bumabaha na. No? Malakas na din ang hangin sa Tagbilaran City. Batay sa na-monitor natin, patuloy natin ang pag-monitor kaugnay diyan. Pero sa pagkakataong ito, tatalakayin natin itong albularyong ito sa kaniyang grabe talaga. No? Ang tanong, batay sa mga lumabas sa kanyang bibig, kaninong alagad siya? Sandali muna, no? May wala pala ang ating audio. Okay. Kumusta sa lahat ng mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming? Sa pagkakataong ito, mga kapatid, atin tatalakayin itong albularyo na sa galit niya kaugnay sa anting-anting, abay, nagwala na. Yourselves. Huwag kayong gumamit ng agimat. ituro yung katotohanan. At hindi ako makipag-away. Padadalahan pa kita ng mga sacrament. Yung sinabi ni Father Darwin, hindi ako nakipag-away, may sinyas yang ganyan. Oh. Yun po bang hindi nakipag-away? Ibig sabihin ba para sa kanya, ganyan na yan? Sila bang nakipag-away? Anong tawag niyan? Ganon na ba yun? O ganon? Ha? Tuloy natin. Kapatid. So, hihingi lang ako ng address sa'yo. So, iyon pala, tinitrace natin yung naghamon na isang albularyo. Apang content pala yon, yung sa Surigao. Hindi totoong albularyo pala yon. Nakasuot lang ng iba't ibang mga anting-anting, pero nang tiningnan natin ang kanyang channel, para pang content lang pala. Hindi yon. Iyon ang sinabi ni Father Darwin na papadalahan niya. Bigay mong address, papadalahan kita. At ayon naman itong isang nagpakilalang albularyo at maraming mga anting-anting. Tuloy natin. Ibibigay ko po ito sa inyo. Ibibigay sa, hindi sa kanya, kundi yung sa Surigao na tinitrace natin, hindi pala yung tunay na albularyo. Pang-content lang. Bless ko muna itong Holy and Exorcise Salt. Yan. Mapansin ninyo ang reaksyon nitong albularyong ito, no, nang sinabi ni Father Darwin, i-bless ko muna para maging holy and exorcised oil, holy and exorcised water, Holy and Exorcise Oil, Holy and Exorcise Cross, Holy and Exorcise medals. At itong yan. Napansin nyo ba siya?
Kaya nga, ang tanong dito, nasa katinuan pa ba ito? No? Sa mga pumasok ngayon, lalo na sa mga area nga na daanan sa landfall, ingat kayo, no? Dahil apektado na dito nga wala-wala ang internet dahil apektado din tayo, no? So, yan, nakita ninyo ang reaction niya kay Father Darwin. Oh, eto, St. Michael. so yan. So dito, Cebuano ito mga kapatid na pahayag niya, reaction ni Father Darwin. Isa-isahin natin ito. Ikaw, Darwin ba? Wa pagyug ka matagam. So, Cebuano ito. Una, nagpakilala siya na Katoliko daw. Pero, sa kadalasan sa mga deliverance ni Father Darwin, yung mga fallen angels na pumasok sa katawan ng tao, ayaw talaga yon mag-father. No? Kaya, kahit na ibang mga sikta, ayaw mag-father. Sabi niya, ikaw Darwin, wa pagyug ka matagam. Bakit? Dahil lang ba sa pagwawala niya, dapat ba ihinto na si Father Darwin sa pagpangaral kung ano ang tama? Binasa nga natin kung ano ang reaksyon ng Diyos, lalo na sa mga anting-anting. Mariing ipinagbabawal ng Diyos ang mga anting-anting. At grabe ang kaniyang mga lumabas sa bibig niya na pahayag dito laban kay Father Darwin. Pagyug ka matagam. Sa tinuod lang. Kanang imong utok, Yung utak daw umano ni Father Darwin, ano? o kanang imong gipanghuna-huna. Bakit? Alam mo ba yung nasa isip ni Father Darwin? Yung utak daw ni Father Darwin at yung iniisip ni Father Darwin, Murag sagpa na sa imong binuhatan ba? sampal daw. Sampal sa mga ginagawa ni Father Darwin. So, batang isip po siya, wala sa katinuan. May nag-comment dito. So, okay, tuloy natin. Dili gid murag sagpa Hindi parang sampal. gyud na sa imong binuhatan Sampal talaga umano sa ginawa ni Father Darwin. kay ikaw pare kagapatu. Dahil si Father Darwin umano, pare, pagkatapos nagpakilala Tuo kang albularyo. daw si Father Darwin na albularyo. Ang lalim naman ng unawa nitong albularyong ito. Anong pagkakaiba ng mga albularyo at sa exorcist? Ang exorcist, ordained minister, may faculty to perform solemn exorcism. At ang misyon ng simbahan ay yung redemptive mission, exorcism, healing, and preaching. Nasa simbahan yan, natatag ng ating Panginoon Jesucristo. Ang problema sa kanila ay nagsasarili sila at gumawa ng mga anting-anting. Siguro apektado na ang negosyo ng ibang mga albularyo sa anting-anting, kaya ganito na lang ang galit. Ayaw pa makak. Sabi niya, huwag kang magsinungaling. Sinabihan na siya Father Darwin. Ano bang kasinungalingan? May tupak daw. May nag-comment dito. Ano bang kasinungalingan sinabi ni Father Darwin? Nung sinabi ni Father Darwin na bawal ang anting-anting, kayo nga,
gumagamit kayo ng Biblia. Nagkunwari pa kayong Katoliko. Ang tanong, ano ba ang sabi sa Biblia kaugnay sa anting-anting? Kasinungalingan ba yon? Eto, tingnan natin mga kapatid. Balikan natin, Ezekiel, Kapitulo 13, versikulo 18. Sabihin mo sa kanilang, ako ang makapangyarihang Panginoon, ang nagsasabi, kahabag-habag kayo, kayong mga babaeng bumibiktima sa mga mamamayan ko, maging mga bata o matatanda, sa pamamagitan ng mga anting-anting ninyo. Nilagyan ninyo sila ng mga poltsera, ng mga anting-anting, na mga poltseras sa kanilang kamay at bilo sa mga ulo. O, yun pala ang sabi ng Diyos kaugnay sa mga anting-anting. O asan ang kasinungalingan diyan? Ha? O sige, maglabas kayo ng talata sa Biblia dahil gumagamit kayo ng Biblia na ang anting-anting ay pinahintulutan ng Diyos. O, di po ba sa kanyang live nagtagalog siya? Ba't Cebuano ka na ngayon? Naubusan ka na ng Tagalog? O, tuloy natin. Mikas, Kapitulo 5, versikulo 12. Sirain ko ang inyong mga anting-anting at maglaho ang inyong mga magkukulam. Yung mga magkukulang, salin na dito yung mga albularyo. Delikado. Okay, tuloy natin. Dako baya kag singilan baya. Oh, so, hindi lang siya galit dito, kundi nagkakalat ng mga chismis. Aboy, chismusa. Bakit? Ang laki umano ng singil ni Father, hindi kalimutan naman yung live mo. Sabi mo, pinamigay. Pagkatapos ngayon, sinisingil. Oh, pero ano ang tinutukoy niyang singil? Pati sa house blessings. Oh, so pati sa house blessing. So ibig sabihin, sa exorcism ni Father Darwin na lumapit, para sa kanya, may bayad yan. House blessing daw, may bayad din yan. Umano, ikong para sa kanya, may bayad yun mga kapatid. At, totoo, hindi heresy ang pahayag niya. Sige nga, ilatag mo. Anong ebidensya mo na si Father Darwin, tuwing nag-house blessing, malaki ang singil? Huwag kang magkalat ng kasinungalingan. Ang problema kung maniwala ka sa sarili mong kasinungalingan. Ano ang ebidensya mong ipakita na sa Office of Exorcism, malaking singil si Father Darwin? Oh. Yung sinabi mo, puro na lang man yan na mga heresy. Naong kay kag kwarta pala. Oh, so, sandali. Eto, mukhang pira daw umano at lasinggero. Dako baya kag singilan baya. Oh, malaki umano ang singil ni Father Darwin. Malaki daw. Oh. So nagkakalat ng chismis itong albularyong ito. Ha? And then, maliban sa sinabi niya na malaking singil, mukha daw pira si Father Darwin at lasinggero. Pati sa house blessings. Naong kay kag kwarta pala hubog pa kang dako. Oh, so parang wala na talaga sa sarili itong taong ito. Pag sabi niyang lasinggero ka, naalala ko yung banat ng mga kalaban ng ating Panginoon Jesucristo sa kaniyang panahon. Nasa Mateo Kapitulo 11, versikulo 19 yan. Nakita naman nila ang anak ng tao na kumakain at umiinom. At ang sabi naman nila, tingnan mo siya. Ang taong ito, tingnan niyo ang taong ito. Matakaw, lasinggero, at kaibigan ng mga maniningil ng buwis at makasalanan. Gayon man, ang karunungan ng Diyos ay napatutunayang tama
sa pamamagitan ng mga gawa nito. Oh. So, sino ngayon ang kaisa sa kalaban ng ating Panginoong Jesucristo? Okay, tuloy natin. Tripan pag mo ng batanon. Oh, tinitripan daw umano ang batanon. Oh. Bakit? Yun bang pangaral ni Father Darwin na bawal ang pagpunta sa albularyo? Yun po ba'y tumutukoy lang sa mga batanon? Sa mga bata? Hindi. Ang dami nang matatanda na sumuko sa pagiging albularyo at nagpunta sa office ni Father Darwin. Pero kung gusto ka na mag-surrender, tatanggap din si Father Darwin tulad sa iyo na matanda, no? Punta ka doon. Nga way gibuhat daotan kundi ang mutabang. Oh, iyon daw umanong mga batang albularyo, walang ginawa na kasalanan, kundi ang pagtulong. Una, yung pangaral ng tinutukoy mong batang albularyo na hindi totoo, babalik na ang ating Panginoong Hesukristo. Oh, sang-ayon ka nun. At yung iba pang maling aral niya, yung mga anting-anting na ibininta niya, di po ba bawal yan sa Biblia? Nabasa na natin mga kapatid. E ano po bang batayan ninyo na ang anting-anting ay dapat tanggapin? Tuloy natin. Oh, ano? So makaya nimo tanana Oh, makaya ba umano lahat? ang problema sa mga tao. Ang problema ng mga tao, nagtutulong-tulungan ang mga exorcist sa buong bansa kaugnay sa extraordinary demonic attack. Nagtulong-tulungan ang simbahan, ang mga exorcist, kaugnay sa mga anting-anting na isinuko sa simbahang Katoliko. Oh, yan. Ihatag sa imo tanan kaya nimo Oh, so, makaya ba umano ni Father Darwin na ibigay lahat? Anong tinutukoy na? Yung mga may sakit. kaya nimo na buhaton? Oh, kaya ba umano gawin ni Father Darwin yan? Ha? Wa magay na kaya sa Ginoo. Oh, di daw umano kaya ng ating Panginoong Jesucristo. Di daw umano kaya ng Panginoon. Oh. Ang lalim para ng theology nitong nagpakilalang albularyo at may anting-anting. Mao gani ang hinungdan ngano ang Ginoo nagkuha og daghang tao nga mutabang niya. Oh, iyon daw umano ang dahilan kung bakit ang Panginoon kumuha ng mga tao. Kumuha ng mga tao pero hindi yung mga albularyo at may anting-anting. Para tumulong sa kanya, ano ang kinuha ng Panginoon sa pamamagitan ng ordinasyon. Yun ang mabasa natin sa unang Timoteo Kapitulo 4, versikulo 14. Huwag mong pabayaan ang kaloob na ibinigay sa iyo nang nagsalita ang mga propeta at ipatong sa iyo ng mga matatandang pinuno ng iglesia ang kanilang kamay. So, may ordinasyon na isinagawa. Yon ang kinuha ng Diyos para tumulong sa misyon sa simbahan. Ano yon? Ordinasyon na yan. Yon ay pagkapare, hindi pagkaalbularyo. Tingnan natin ang Douay Version Bible. Ito mabasa natin sa 1 Timothy chapter 4 verse 14. Neglect not the grace that is in thee, which was given thee by priest, by prophecy, with imposition of the hands of the priesthood. Oh. Ang tutulong para sa ating Panginoong Hesus ay yung pagkapare, hindi yung pagkaalbularyo. Ha? Kaya, dito pa lang, wala na. Oh. So, palpal na ang maling unawa. Tuloy natin. Kay ngano para mahuman ang iyang misyon sa Para matapos ang kanyang misyon.
Sinong kinuha ng Panginoon? Albularyo ba? Hindi. Ordained ministers. At kung sasabihin nating ordained minister, walang iba yan mga kapatid. Ang ordained minister ay tumutukoy sa tumutukoy yan sa obispo, tumutukoy sa pare, ha? Tumutukoy sa obispo, tumutukoy sa pare, at tumutukoy din sa diakono, dikon. Unang Timoteo Kapitulo 3, versikulo 8-13, may dikon diyan. So, diyan sa Biblia, may hierarchy. Halimbawa, Unang Timoteo 3:13, may kaugnayan sa dikon. Kung tingnan natin ang mabasa sa ordinasyon din sa Unang Timoteo Kapitulo 4, versikulo 14, yon ay priestly ordination. At may mga obispo, Gawa Kapitulo 20, versikulo 28. Malas lang, walang albularyo, walang anting-anting. Tuloy natin. Butan para makabalik na siya diri sa yuta. Yan umano. Marami umanong mga taong ginagamit ng ating Panginoon Jesucristo para umano, babalik na siya dito sa lupa. Ang problema ngayon, yung kasama niya at ipinagtanggol niyang albularyo na batang albularyo daw, nagturo na ang Panginoon di na babalik. Sino sa inyo ang dapat paniwalaan? Tuloy natin. Para ilahi ang mga daot ug utok nga parehan nimo. Yun. Para umano, grabe talaga ang kaniyang pahayag, ano? Kaya, naalala ko ang sabi ng Panginoong Hesukristo sa mga salita na lumalabas na mga masasama sa kanilang isip at sa kanilang bibig. Yun daw umano ang tinatawag ng Panginoon na mga mga ahas, yung mga ulupong. Asan yan mabasa? Mateo Kapitulo 12, versikulo 34. Kayong mga lahi ng mga ulupong, paano kayo makapagsalita ng mabuti? Gayong masasama kayo, sapagkat kung ano ang laman ng puso ng isang tao, ito ang lumabas sa kaniyang bibig. Abay, delikado pala ang mga ulupong. Okay, tuloy natin. Ug ang mga maayog utok nga gabuhat og tarong. Ang mga mabuting utak daw umano na gumagawa ng kabutihan. Tama. Yung gumagawa ng tama. Sino ba ang nasa mabuting utak ngayon? Kung batayan ang reaksyon mo, tuloy natin. Ikaw nga pare ka, amaw-amaw ka. Yan. Grabe talaga ang kaniyang pagmumura kay Father Darwin dito, no? May differentious utak daw si Father Darwin. Pero panalangin natin na sana itong albularyong ito ay magbalik loob sa tunay na simbahan, sa simbahang Katoliko. Kaya nga no, ginaklaim nimo nga ikaw nga pare, ra ang may karapatan. Giniklaim mo na ang pare lang ang may karapatan na Manambal. na manggamot. Ang sakramento ng ating simbahan, meron yung mga sacrament of healing. Alam natin. So, ang mga exorcist, maliban na ang kanilang authority, ay upang ipatupad ang three redemptive mission: exorcism, healing, at preaching. Yun talagang tatlo.
Ngunit yung mga albularyo, una, hindi yan sila authority sa simbahang tatag ng ating Panginoong Kristo. Yan nga, ang ating Panginoong Kristo, San Mateo 24:24, San Mateo Kapitulo 24, versikulo 7, San Mateo 24:21, matagal nang nagbabala, mag-ingat sa mga huwad na mga propeta. Gumagawa sila ng mga himala para makapangdaya. Tuloy natin. Kay ikaw gibasbasan ka sa obispo. Kinsa man ang obispo? Tao ra man na. Oh, sino ba ang obispo, tao ra o mano? Di balik natin sa inyo. Di ba ikaw, albularyo, tao ka lang? Sino ka ba? Kung ibalik natin ang argumento, di ka maniwala, imagine, sabi niya katoliko siya. Pero ngayon, lumitaw na. Ha? Cebuano siya. Gamitan natin Cebuano. Doy, kana bang ang itlog sa pato, lumluman gani na naa og manok, mapusa, kanang mga piso sa pato, magtuo na nga ang ilang inahan, ang manok, magkuyog-kuyog na, makakita gani na og tubig, mulutaw gyud ang pagkapato ana. Unsa may punto ani? Ikaw nagpakilala ka na katoliko, pero batay mismo sa mga pahayag mo at mga pangit na salitang lumabas sa bibig mo, yan, lumabas talaga. Ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo sa Biblia, kayong mga ulupong, ayon sa San Mateo Kapitulo 12, versikulo 24, paano kayo makapagsalita ng mabuti? Kayong masasama kayo. Ano sabi ng ating Panginoon Jesucristo? Sapagkat kung ano ang laman ng puso sa isang tao, yon ang lumabas umano sa kanyang bibig. Tuloy natin. Ang mga albularyo sa unang panahon. Sandali muna. May nag-comment dito sa Bohol. O, kumusta kayo sa Bohol? Nakita ko na ang video na ang lakas ng hangin umano diyan sa Bohol. Kumusta na kayo? Rachel Labadan diyan sa Oroqueta City. Fermilo Aradan, Felix Soriano. Okay, tuloy natin mga kapatid. Tuloy natin itong albularyong ito. Sila gapanambal. Ang mga albularyo umano noon ay nanggamot na. Wala pa mong mga pari mo. Wala pang mga pare umano. Nako. Asan kaya pinulot niya sa... di ba gumamit ka ng Biblia? Cebuano kasi ito. Mag-Cebuano tayo para sa kanya. Ayaw kapitulo bersikulo laway. So tuloy natin. Wala pang mga pari nga parahan mo nga buang-buang. Grabe talaga, no? Lumabas talaga ang kanyang pagiging ulupong dito. Gapanambal na sila. Parang apektado ang business yata nila, ang negosyo. Apektado ang anting-anting niya. Kay gigiyahan sila. Ang problema, sino ang naggabay sa kanila? Dahil 2 Korinto Kapitulo 11, versikulo 12 hanggang 15, kahit nga ang mga alagad ni Satanas ay magkunwari na mga apostol. Di daw umanong katakataka ayon sa 2 Korinto Kapitulo 11, versikulo 14. Di kapag taka-taka, dahil kahit si Satanas daw ay magkunwaring anghel ng liwanag. Ganon din naman ang kaniyang mga alagad sa kadiliman, magkunwaring anghel ng liwanag. Sa balaang espiritu sa Ginoo para makatabang sa mga tao. So,
Ginamit pa ang banal na espiritu dito. Yun ang akala ninyo. Kaya nga, ba't di nyo subukan na isurrender yung mga anting-anting ninyo? Magpunta kayo sa Office of Exorcism. Ha? At subukan na iinom ng holy and exorcise oil. Para lang yan sa kapakanan ninyo. Karon ingno nimo nga kwan, iya sa yawa. Ikaw ang yawa. Oh, so, sabi niya, yung mga albularyo sasabihin yung sa demonyo, ikaw ang demonyo. Sabi niya, si Father Darwin daw umano ang demonyo. Sandali muna, si Joyven Cabasis. Magandang maulan na hapon, Bro Windel, watching from Carmen Annex, Osami City. Taga Osamis rin ni Aday. Maulan na talaga, no? Labas namin dito, maulan na din. So, tuloy natin. Kay dili nimo gusto na ay usa. Una ay mga tao nga makatabang. So, ayaw daw ni Father Darwin na may ibang tao na makatulong. Una, nang nagbabala si San Pablo sa 2 Korinto 11, versikulo 12 hanggang 15, na mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta. Magkunwari sila na ginawa nila ang mga ginawa namin. Pero mga bulaan sila. Nang sinabi yan ni San Pablo, ibig po sabihin si San Pablo, ayaw niya na matulungan? Hindi. Sino bang ayaw na may tumutulong sa kabutihan? Ang ibig sabihin lang, ayaw sa mga huwad na ang kapangyarihan ay galing sa demonyo. Makilala naman natin yan. Ang huwad. Dahil mismo ang ating Panginoon Jesucristo ay nagpahayag. San Mateo 12:34, ang huwad, walang iba. Tinatawag yan ng ulupong. Ano ang nasa puso, yon ang lalabas sa kanyang bibig. Sa problema po sa mga taong galisod. Kay ngano ikaw gusto nimo suluhon kay naong kag kwarta. So gusto daw, grabe talaga ang nasasaktan talaga ito, ha. Sabi niya, grabe ang kaniyang atake kay Father Darwin. Gusto ni Father Darwin na isulo dahil mukha daw umano si Father Darwin na mukhang pera. Yan ang kaniyang pahayag. So, grabing galit. Siguro apektado na talaga itong modus niya. Patuto ka. Ang imong trabaho sa tinuod lang mugader og mga tao sa simbahan. Ano daw? Mugader ng mga tao simbahan. Hindi lang yan. Kundi ipangaral ang tama. Ayon sa Biblia, bawal ang anting-anting. Bakit kayo may anting-anting? Ha? Ibawal naman yan sa Biblia. Ang sa kanya, mga kapatid, si Father Darwin nga umano, namigay ng anting-anting, sacramentals yan. Ano po bang definisyon ng anting-anting? Ito ang definisyon ng anting-anting, tingnan niyo. Ang definisyon ng anting-anting ay tinatawag yan na often inscribed with a magic incantation. Yun palang magic incantation. Sa demonyo na yan. Tuloy natin. Og i-focus ang ilang pagtuo sa Ginoo. Yun. Yun ang ginawa ni Father Darwin. Na kahit albularyo mapokus ang tamang aral para sa Panginoon. Hindi para sa demonyo. Tuloy natin. Dili kay magpakaalbularyo ka. Ayan mali. Yung sabi niya na, si Father Darwin daw ay nagpakaalbularyo. Mali.
No? Maling-mali. No? Sandali Nag-activate si Nightbot diyan sa comment section. Mag-ingat kayo dahil pag may message na violation sa YouTube, i-delete yan ni Nightbot. Okay, tuloy natin. Kay ngano, naong mangkagkwarta. Yan, paulit-ulit niya na si Father Darwin mukha ng pira. Una, kung mukhang pira si Father Darwin, wala siyang napabahay. Kung mukhang pira si Father Darwin, wala siyang maraming mga scholars na nag-graduate na ang iba. Kung mukhang pira si Father Darwin, wala siyang maraming mga seminarians na nasuportahan ngayon. Pero, ang pahayag niya, pawang speculation. Wala namang batayan. Chismis. Ibig sabihin, chismusa ang pagpakalat niyan. Wa kay buot nga pagkapare sa tinuod. Yan. Lumabas na naman ang kanyang pagkaulupong dito. No? Na babala ng ating Panginoong Jesucristo sa 12:34 ng Mateo. Amaw-amaw ka. Grabe talaga pagkaulupong niya, no? Murag wala kami agi sa Teo ba? So bakit ikaw na grabe ang lumabas sa bibig mo, dumaan ka ba sa Teo? What is the definition of theology? Alam mo ba ang theology? Kung may background ka, yun bang lumabas sa bibig mo? May kaugnayan ba yan sa theology binanggit mo? Theology, study about God. Iba yung lumabas sa bibig mo. Yun ang tinutukoy ng ating Panginoong Jesucristo sa Mateo 12:34 na palatandaan ng ulupong. Okay, tuloy natin. Ambot Ambot lang daw umano. unsa nang giskwelahan nimo? Ikaw, anong pinag-aralan mo? Ba't mga palatandaan ng ulupong ang lumabas sa iyo? Sige. Kaugnay sa anting-anting. Asan sa Biblia? Na pinahintulot ang anting-anting. Asan? Aber? Wala. Okay, tuloy natin mga kapatid. Mura kag labaw pa nimo ang kanto boy. So, di niya napansin na sinabi niya dito na parang mas mahigit pa sa kantuboy si Father Darwin, ang kanyang ginagawa mismo, ang kanyang ginagawa, ang kanyang pahayag laban kay Father Darwin, lumabas sa kanyang sarili. Di niya napansin. Okay, tuloy natin. Lang. Kay ang kanto boy, masahan na. Labi nagnaikawat sa lugar. Ang kanto boy daw, ay maaasahan, lalo na pag may ninanakaw sa lugar. Ang tanong, siya ba maaasahan? Bakit? Puro anting-anting lang ang pinopromote niya. Na yung anting-anting, kung ating tingnan sa Biblia, delikado at galit ang Diyos kaugnay diyan. Sila ang una makareport sa mga kawatan. Sila pa gani makadakop. Ikaw pare ka, ikaw tana ang himuong. So, dito, gumawa siya ng ibang isyo. Gumawa siyang ibang isyo, parang, wala nang atang pagkakaiba sa mga nagpalabas ng mga fake news diyan sa social media. Ang mahimong Ano? Parang naghang siya. Galit talaga siya. example sa mga tao. Example. Para umano magiging example si Father Darwin. So, dito mga kapatid, makita ninyo ang galit talaga niya, no? So, sabi ni Jervin Rabubatan, the Bible verses against using amulet because they are considered
a form of superstition and idolatry. Totoo naman yan. Ilang bisis natin yan binasa at dahil diyan, sabi dito, didiis, kibuloy, mabuti, kulong siya na walang piyansa. Okay, tuloy natin. Dili ka ikaw ang mag-una-una ug hatag og gubot. Si Father Darwin daw umano. Ang nag-una-una nga muhatag og gubot. Astilan. Lalimang kaingnan nimog gahom sa yawa. Tama ba na? So, ngayon, maghanap ka ng talata sa Biblia na yung mga anting-anting ay tinatawag na kapangyarihan ng Diyos. Anting-anting amulet. English amulet. Sa pamamagitan ng magic with a magic and incantation. Incantation, demonic na yan. Tingnan, ano bang ibig sabihin ng incantation kung punta tayo sa diksyonaryo? Di ba? Chanting or uttering of words, ginamit ang occultism niya. Purporting to have magical power. Diyan na ang occultism. Demonic yan. Sa Deuteronomio 18, 10-11, mga kapatid. Okay, tuloy natin. Basin ikaw ang yawa, snuod lang, kaulaw ka ra. Yun, galit na galit talaga siya. Si Father Darwin daw umano ang demonyo. Si Father Darwin daw ang demonyo. Kung tingnan natin ang nasa Biblia, malinaw mga kapatid, kaya, dito siya nagalit dahil mahilig siya ng anting-anting. Ingon dire sa Mika 5:12. Sisirain ko ang inyong mga anting-anting at maglalaho ang inyong mga mangkukulam. So, dito pa lang makita natin mga kapatid na bawal talaga sa Diyos ang mga anting-anting. Napakalinaw diyan na mariing ipinagbabawal ng Diyos ang anting-anting. Sa Deuteronomio Kapitulo 18, 11-13, ito mabasa natin. O agimat ng anting-anting, o nagpagamit sa masasamang espiritu, o sa lamangkero. Ba't galit siya? Na ang mga anting-anting nagpagamit sa masasamang espiritu, gusto mo palitan mo yung Biblia. Ang linaw diyan, Eto, Deuteronomio 18, 11-13. O gumagamit ng mga anting-anting, o nagpapagamit sa masamang espiritu, o sa lamangkero, o sa mangguni, sa mga patay, sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumaldumal sa Panginoon, at dahil sa mga karumaldumal na gawain, ito ay pinapalaya sila. Ito ay pinapalaya sila ng Panginoon mong Diyos sa harapan mo. Dapat kang manatiling walang kapintasan sa Panginoon mong Diyos. So, malinaw yan mga kapatid. Tuloy natin. Kaulaw ka rang pariakas nuod lang. Grabe talaga ang galit nitong albularyo, no? So, sabi dito, pariha daw umano sila ni Id Kalawag. Wa kay buot. No, so, diyan, di na natin ituloy yung iba pa dahil grabe talaga. Lumalabas ang kanyang pagkaulupong dito. Kaya,
kung tingnan natin sa Biblia, dalawang uri ang binanggit, lalo na sa Genesis 3:15. Yung salinlahi ng babae at yung salinlahi ng ahas. At yung salinlahi ng ahas, yun ang tinatawag ng ating Panginoong Hesus na ulupong. Kaya, ating ipanalangin na mas marami pa sanang mga ulupong ang makonvert pabalik sa salinlahi ng babae sa Genesis Kapitulo 3, versikulo 15. Sinagot lang natin itong nagwawalang albularyo, mga kapatid, dahil apektadong-apektado sa pangangaral ni Father Darwin ang kanyang anting-anting. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa muli, ito inyong lingkod.